Habang tinatahak ng mundo ang lumalagong paninindigan ng China sa rehiyon ng Indo-Pacific, isang bagong ulat ang nagsiwalat na pinalalawak ng Beijing ang mga puwersang nuklear nito mas mabilis kaysa sa ibang bansa. Nangangahulugan ito na ang bansa ay maaaring magkaroon ng mas maraming intercontinental ballistic missiles kaysa sa Estados Unidos at Russia. Ang ulat ay inilabas ng Stockholm International Peace Research Institute sa taunang yearbook nito na inilathala noong Lunes. Ayon sa ulat, nagdagdag ang China ng higit sa 90 warheads sa nuclear stockpile nito na mayroong kabuuang 500 noong Enero ngayong taon. Pinaniniwalaan din na sa rate na ito, ang kabuuang bilang ng mga ICBM na kasalukuyang nasa humigit kumulang 238 ay maaaring malampasan ang hawak ng Amerika sa 800 o maging ang kabuuang 1,244 ng Russia sa loob ng susunod na 10 taon. Gayunpaman, nilinaw ng SIPRI na ang kabuuang sukat ng nuclear arsenal ay inaasahang mananatiling mas maliit kaysa sa hawak ng dalawang pinakamalaking nuclear powers sa mundo. Habang ang Estados Unidos ay may 5,044 nuclear warheads, ang Russia naman ay may 5,580. Sinabi ng SIPRI na may tinatayang kabuuang 12,121 warheads sa pandaigdigang nuclear stockpile noong Enero ng 2024, kung saan ang Russia at ang US ay magkasamang nagtataglay ng halos 70% ng lahat ng armas na nuklear. Mula dito, 9,585 sa mga ito ang nagamit na kasama ang natitira na binubuo ng mga retiradong warhead mula sa panahon ng Cold War na hindi pa ganap na nabuwag. Pinapalawak ng China ang nuclear arsenal nito ng mas mabilis kaysa sa anumang ibang bansa, sabi ni Hans Christensen, Associate Senior Fellow sa SIPRI's Weapons of Mass Destruction Program. Ngunit sa halos lahat ng mga nuclear armed state, mayroong posibleng mga plano o isang makabuluhang pagtulak upang madagdagan ang mga puwersang nuklear, pagdadagdag niya. Gayunpaman, pinaninindigan ng research body na ang mga sukat ng kani-kanilang mga stockpile ng militar ay nanatiling relatively stable noong 2023. Binanggit din ng SIPRI na sa lumalaking kaguluhan sa buong mundo, ang kontrol sa mga armas ng nuklear at diplomasya ng disarmament ay nagdusa ng higit pang malalaking pag-urong noong 2023. Sa parehong taon, sinuspinde ng Russia ang huling kasunduan sa mga estratehikong kontrol sa nuclear arms sa Amerika. Tungkol naman sa mga balita sa ating bansa, matapos lang ang isang taon, halos buo na ang bagong barkong pandigma ng Pilipinas, buhat ng simulan ito ng Hyundai Heavy Industries. Ang unang anti-submarine corvettes na ito ng Pilipinas ay nasa katubigan na at makikita rin sa barko ang mga nakakabit na armas nito. Tungkol sa napakabilis na paggawa ng bagong barko ng Pilipinas, makikita sa larawang inilabas ang pangalang Miguel Malvar. Gawa nito, may posibilidad na tawagin ito bilang BRP Miguel Malvar FF-06. Mapapansin din na may nakakabit na close-in weapon system sa nasabing bago at modernong barko ng Pilipinas. Ang close-in weapon system na ito ay merong 2 barrels na merong kakayahang umikot ng 360 degree. May kakayahan din itong magpaputok ng 550 hanggang 1,100 rounds per minute na kayang umabot hanggang 4,000 meters. Sa ibang bahagi naman ng balita, sa ika-126th anniversary ng kalayaan ng Pilipinas, ipinakita ng Pangulo sa buong mundo ang dugo ng mga Pilipino na palaban, matapang at walang balak na isuko ang teritoryo. At bilang tagapagmana ng kalayaan na tinatamasa natin ngayon, tungkulin ng bawat isa sa atin na pangalagaan ito at tiyaking hindi na tayo kailanman magpapatinag sa anumang banta ng pananakot, pananakop at pag-aapi. Bilang patunay sa paninindigan na ito, inaprubahan ng Pangulo ang mga game-changer weapons na makarating at tumulong sa ating bansa, kagaya na lamang ng medium-range missile system na ikinaiinis at ikinagagalit ng China. Ayon pa sa China, ang pag-deploy daw na ito ay ginagawa tayo bilang isang Asia-Pacific arms race. Tila nakakatuwang isipin na sa kanila pa ito manggagaling,
Gayong sila ang isa sa may napakalaking nuclear weapons sa buong mundo. Ano sa tingin ninyo, ito ba ay isang pahiwatig na natatakot ang China sa dineploy na intermediate range missile system ng Amerika? Gayong alam nila na kayang-kaya silang abutin ng mga ito. I-comment ninyo sa baba ang inyong palagay tungkol dito. Sa pagpapatuloy, isa pa sa armas ng Amerika na nasa bansa ay ang tinatawag na HIMARS. Ito ay isang multiple rocket launch system ng Amerika na karagdagan sa ating opensa at depensa. Ang armas na ito ay may kakayahang gumamit ng iba't ibang uri ng missile upang tamaan ang target nito. Tungkol naman sa dalawang barko ng Pilipinas sa Sabina Shoal, matatag ito na nakahinto at nagbibigay ng malakas na presensya sa nasabing lugar, isang patunay ng paninindigan ng mga Pinoy. Ang mga barko ay halos 2 buwan nang nakatigil sa nasabing lugar. Kahit na inis na ang China, wala silang magawa dahil ang Sabina Shoal at West Philippine Sea ay ating teritoryo. Sa baybayin ng Port Sudan, ang ESB Louis B. Puller ay handa nang lumipad anumang oras. Sa kaparehong panahon, ang 3 Chinooks na may layong 500 milya ay lumilipad sa hangganan ng Ethiopia-Sudan. Habang nasa loob ng barko, ang mga pangkat ng SEAL ay handa nang mag-evacuate ang mga tauhan ng embahada ng US sa isang pag-aalsa na inilubog ang lungsod sa isang labanan. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, ang USS Puller ay nakahanda gaya ng isang floating base na handang magbahagi ng isang contingency plan. Gayunpaman, ang pagiging maritime base ay isa lamang sa mga layunin nito. Habang nasa karagatan, ang USS Puller ay idinisenyo mula pa sa simula upang tugunan ang isang malaking kakulangan kung sakali man na magkaroon ng digmaan ang Amerika sa hinaharap. Ito ay ayon sa logistika mula sa mga tunggalian na nagaganap sa karagatang Pasipiko. Ang mga ito ay may kinalaman sa reorganisasyon sa logistika ng mga puwersa ng US. Ang logistika ay maituturing na gramatika ng digmaan dahil ito ang nagtatakda kung ano, kailan at paano isasagawa ang mga operasyon ng militar. Kapag kailangang maipakita sa malalayong lugar ang military force, magiging mahirap at mahaba ang magiging logistika nito. Noong panahon ng Cold War, inaasahan ng Estados Unidos ang pakikipagtuos sa kanilang pangunahing kaaway sa estratehiya, ang Soviet Union. Ang malawak at patag na Northern European Plains na sumasaklaw sa isang lugar na kasing laki ng mga magkakatabing estado sa United States ay itinuturing na pangunahing teatro ng operasyon. Upang ipakita ang suporta sa ganitong klaseng tunggalian, itinatag ng Estados Unidos ang isang network ng mga base na konektado sa highway na nagmula sa Italy papuntang Germany. Ito ay nagsilbing pangunahing sistema ng logistika sa loob ng teatro ng operasyon bilang paghahanda sa kanilang pakikidigma laban sa Soviet Union. Ngayon ang malawak na karagatan ng Pacific Ocean na halos 1/3 ng sukat ng buong mundo ay pumalit sa mga luntiang kagubatan ng Central Europe. Ang South Korea naman ang pumalit sa West Germany, habang ang Taiwan naman ang itinuring na bagong Kaliningrad. Bukod dito, ang Malacca Strait naman ang pumalit sa Fulda Gap. Gayunpaman, ang karagatan ng Pacific Ocean ay lubhang napakalawak at ang mga base ng Amerika ay malayo ang agwat sa isa't isa mula sa mga lugar na posibleng pangyarihan ng tunggalian. Sa kasalukuyan ay mayroong 3 pangunahing uri ng mga base ng Estados Unidos na matatagpuan sa karagatang Pacific Ocean. Una, mayroong mga base sa mga kaalyadong bansa gaya ng Japan, South Korea at Pilipinas. Pangalawa ay ang mga base sa mga isla ng Amerika gaya ng Hawaii at Guam. Panghuli ay ang mga base na matatagpuan sa kalakhang US. Ang malayong distansya ng mga base ay maaaring mauwi sa pagmamalabis pagdating sa pamamahala, kung kaya't mayroong intermediate nodes na nagpapanatili ng kapangyarihan ng Estados Unidos sa malawak na rehiyon gaya ng karagatang Pacific Ocean. Ang mga ito ay nagiiwan ng isang katanungan. Paano nga ba magtatag ng maraming logistikal? Gayon din ang pagkakaroon ng isang hub na nangangasiwa sa authoritative na utos at pagkontrol sa gitna ng karagatan. Mayroong sagot ang US Navy.
Ito ay ang ESB na tumutukoy sa Expeditionary Sea Base na maituturing na pangunahing base sa ibabaw ng dagat. Naiiba ito kumpara sa mga tradisyonal na barko na ginagamit sa digmaan na talagang idinisenyo para sa mga labanan maging sa pagdadala ng mga supply. Sa halip, ang ESB ay mas nahahawig sa mga aircraft carrier o amphibious vessels na nakapokus sa mga logistika. Sa madaling salita, kung ang isang aircraft carrier ay parang isang base ng eroplano na matatagpuan sa dagat, habang ang amphibious vessels naman ay gaya ng daungan, ang ESB naman ay maituturing na parang isang flight deck garage. Ito ay nabuo nang ang Navy ay kumuha ng isang class tanker sa Alaska. Tinanggal dito ang gitnang bahagi, nagtayo ng isang parking garage at nagdagdag ng isang flight decker. Sa ganitong paraan, nabuo ang ESB. Ang ESB ay mayroong 4 na pangunahing kakayahan at ito ay pagiging isang pasilidad para sa mga aviation na may kinalaman sa pamunuan ng eroplano. Dito rin ginaganap ang mga misyon at operasyon. Gayon din ang command at control assets at ang panghuli ito ay nagsisilbing silid ng mga trabahador at tambakan ng supply. Ang kapansin-pansin sa anyo ng ESB ay ang pagkakaroon ng football field-sized flight deck na maituturing na ikatlo sa pinakamalaking barko ayon sa US Navy inventory, kasunod ng mga aircraft carrier at mga LHAs. Sa kabilang banda, ang mga flight deck ay mayroong kapasidad na mag-accommodate ng iba't ibang helicopter na ginagamit ng mga military ng US mula sa mas maliit na AH-1 hanggang sa mas malaking MV-22 at Chinook. Ang mga ito ay nagpapatunay na ang ESB ay talagang kapaki-pakinabang pagdating sa mga operasyon at hindi na ito nangangailangan ng mataas na assets gaya ng aircraft, carrier o amphibious landing dock. Bukod pa rito, hindi lamang ang mga helicopter ang maaaring magamit ang flight deck na ito. Ito rin ay nagbibigay daan sa paglulunsad, pagsasagawa ng mga operasyon at pagkuha ng iba't ibang light UAVs tulad ng Scan Eagle o Textron Aerosonde UAS. Ang maluwag na espasyo sa loob ng barko ay nagbibigay daan para sa potensyal na operasyon ng mga swarm o ang mga kolektibong individual na may goal o layunin na maglunsad, mag-recover at gumamit ng mga pumapasok na impormasyon. Pinalalakas nito ang potensyal na papel ng barko bilang C2 nodes na nagbibigay ng direksyon sa pagkakaroon ng situational awareness. Isa sa pangunahing feature ng barkong ito ay ang mas pinalakas na kakayahang pangasiwaan at kontrolin ang mga operasyon at proseso sa loob nito. Ito ay nagtataglay ng mahigit 2 megawatts ng sobrang enerhiya at nag-aalok ng maraming espasyo para sa iba't ibang layunin at pangangailangan, gaya ng information fusion na nagtataglay ng 40 na table para sa mga taong nagtatrabaho sa command and control. Bukod dito, ang barko ay mayroong kakayahan sa pag-handle ng mga classified na impormasyon. Mayroon itong kapasidad na panatilihing pribado ang mga impormasyon upang hindi ito basta-bastang makarating sa iba. Sa ibaba ng deck ng barko, ang maluwag na bahagi ng lugar ay nagpapadali sa installation ng mga containerized mission equipment, pati na rin ang pag-handle ng mga rigid hull inflatable boats at iba't ibang mga unmanned vehicles. Ito rin ay nagbibigay ng sapat na espasyo para sa mga supply at mga reserbang gamit. Ang barkong ito ay mayroon ding modular para sa command and control capabilities na mayroong mahalagang papel sa pagpapanatili ng situational awareness at pagpasok ng impormasyon sa loob ng barko. Maaari rin silang gamitin sa medevac at reinforcements kapag kinakailangan. Gayunpaman, ang pinakamahalagang papel na ginagampanan ng mga barkong ito ay kanilang function bilang logistic nodes. Ito ay lalong mahalaga sa mga militar sa operasyon para sa isang malawak na maritime environment gaya ng Pacific Ocean. Ine-estimate rin ng mga inhinyero na ang ESBs ay may potensyal na mag-imbak ng higit sa 11 milyong galon ng kargang fuel o 14 na milyong litro na maaaring ipamahagi sa mga militar sa puwersa sa kalupaan o gamitin para sa refueling sa mga aircrafts, connectors
at iba pang sea-based platforms. Para mas maunawaan ito ng mas mabuti, ang LHA 6 at 7 ay nagdadala ng mga halos 1 milyong galon o 1 million liter ng kargang fuel, habang ang ibang malalaking decks ay nagdadala ng mga halos 600,000 na galon o 2 million liters. Bukod dito, ang mga tangking ito ay maaaring gamitin para sa mga tubig na dumaan sa purification ng mga onboard desalination system ng ESB. Kamakailan lamang ay nagsimula ang combat scenario sa Pilipinas na kung saan ang average na pagkonsumo ng tubig bawat marine kasama na ang pag-inom, paglalaba, pangkalinis ang gawain at pagluluto ay 20 galon o 75 liters. Sa makatuwid, ang araw-araw na pagkonsumo ay umabot sa 20,000 na galon o 75,000 liters. Kumusta naman kaya ang logistika sa panahon ng digmaan sa Pacific at sa digmaan sa Falklands, Malvinas? Sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang estratehiyang taktika ng pagputol sa mga linya ng supply ay naglaro ng mahalagang papel sa pagpapahina ng mga puwersang Japanese. Matagumpay na naisagawa ng Estados Unidos ang isang pamamaraan na kilala sa katawagang island hopping, kung saan kasama ang liquidation sa mga mabigat na depensang mga isla at sa halip ay mas pinagtuunan ng pansin ang mga hindi gaanong naidepensang isla at mga linya ng supply ng mga Japanese. Sa pamamagitan ng paraang ito, nabawasan ang pagkaubos ng mga troop ng US habang nakikipagtunggali sa mga Japanese. Ang tagumpay ng estratehiyang ito ay naging posible dahil sa matinding paghahanda sa logistika at ang malawakang paggamit sa air supplies upang suplayan ang mga troop na ang base ay matatagpuan sa mga malalayong isla. Ginamit ang mga submarine at seaplane tenders. Ang mga sasakyang ito ay ginampanan ang mahalagang papel para magpadala ng mga mahahalagang kagamitan. Gayon din, ang ESB ay isa sa mahalagang sentro ng logistika. Ito ay hindi lamang nagbibigay daan para sa pag-iimbak ng mga malalaking supply, kundi nagbibigay din ng ligtas na transportasyon sa mga troop na nasa kalupaan sa pamamagitan ng mga helicopter. Bukod pa rito ay mayroon ding maintenance sa mga helicopter at light drones na lalong nagpapalakas sa pagsuporta sa military operations. Sa mga digmaan na maaaring mangyari sa karagatan ng Pacific sa hinaharap, ang paggamit ng mga helicopter at tiltrotor airborne transportation ng mga supply ay magiging napakahalaga. Ito ay dahil sa malalayong distansya ng mga lugar at kakulangan ng mga infrastruktura sa lupa. Ang napakalaking bahagi ng karagatang Pacific ang nagtatakda sa pagsukat ng kapangyarihan at ang kaparaanan kung paano mag-supply ng mga fuel, bala, tubig, pagkain at mga reserbang gamit para sa mabilisang deployment. Bukod pa rito, ang kawalan ng mga isla at ang kahinaan ng mga land ports at airports sa precision bombing ay nagpapatunay na mahusay ang nagagawa ng mga helicopter. Ang halimbawa nito ay ang digmaan sa Falklands. Ipinapakita rito kung paano ginawang adapted ang mga commercial ships upang matugunan ang komplikadong pangangailangan sa logistika sa pagsasabuhay ng military force sa mga malalayong lugar. Ang logistikong hamon na kinaharap sa pag-deploy ng mga helicopter at vertical takeoff and landing jets sa panahon ng digmaang Falklands ay maaaring maging katulad ng haharaping pagsubok sa mga operasyon ng US sa Pacific. Ang paggamit ng Royal Navy sa auxiliary vessels tulad ng Atlantic Conveyor at Atlantic Causeway ay nagkaroon ng mahalagang papel sa pagpapanatili ng logistika ng UK forces sa panahon ng digmaang Falklands. Ang mga sasakyang ito ay nagtransport ng mga vertical takeoff and landing harriers, mga helicopter tulad ng Chinook at Sea King, pati na rin ang mga fuels, reserbang gamit at kahit mga bala. Sa loob ng 10 linggong digmaan, ang Atlantic Causeway ay nag-facilitate ng humigit kumulang 4,000 landings at nag-refuel ng higit sa 500 aircraft. Ang mga operasyong ito ay mahalaga para sa mga misyon ng Medevac, lalo na sa panahon ng mga pag-atake sa RFA Sir Galahad at Sir Tristram. Tulad ng pagharap ng UK sa mga malalaking logistikong hamon sa panahon ng digmaang Falklands, ang ESB
kumpara sa iba pang mga barko na intervention sa Pacific ay mas nangangailangan ng malawakang plano sa logistika. Ang bentahe ng mga barkong ito ay matatagpuan sa kanilang base sa nakatalagang Alaska class na nagbibigay ng mas mahusay na kontrol sa pag-deploy at mas mababang gastusin kumpara sa iba pang improvised na mga barko. Halimbawa, ang isang barko ng San Antonio class ay nagkakahalaga ng mga 2 bilyon habang ang isang ESB ay 4 na beses na mas mura. Gayon din ay aktibong isinasagawa ng China ang pagsusuri sa mga alternatibong kakayahan. Ay maishishare nga ako sa inyo na 10 legit loan application na talagang mabilis tayo ma-approve. Ang kasama sa listahan ay ang Mabilis Cash. Matagal ko na rin tong na-try itong Mabilis Cash na ito. Highly recommended ko ito sa iba, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang. Legit talaga ang loan app na ito. Sobrang bilis din ito mag-disburse ng mga loan. Kaya talagang one day lang makukuha mo kagad. Dito sa Mabilis Cash, mabilis ko lang natapos mag-fill up ng application ko. At the same day, naku sobrang bilis talagang mag-disburse at take note, walang mababawas dito sa ilo-loan mo.